Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol at shoutout kay Jaime Borbe. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw, anong sabi mo? Isang grupo ng mga babae ang nakatingin sa akin, nakatingin ako sa'yo, halatang hindi nila masyadong naiintindihan ang ibig sabihin ni Ivory. Sa araw na ito, masyadong walang awa ang paghuli sa mga babae sa Demon Castle. Halos basta maglakas loob kang magpakita ng mukha, siguradong mahuhuli ka. Paano mapipigilan ni Chan Mobao ang pag-aresto sa mga tao mula ngayon? Hindi kaya sapat na ang mga nahuli ng Demon Castle? Ngunit hindi ito malamang, lalo na ngayon na napakarami sa kanila ang nailigtas ni Han Sanchen, ang Chanmo Castle ay kakaunti lamang at hindi mapupuno. Miss Su, ikaw, maaaring hindi mo masyadong alam ang sitwasyon natin dito. Imposibleng hindi manghuli ng mga tao ang mga taga Chanmo Castle. Oo, hindi natin matatakasan ang mga kuko nila. Ate Shenxian, napakaganda mo, iyon ang pangunahing layunin nila. Bilisan nyo na. Nang makita ang kanilang sabik na hitsura, ang puso ni Han Sanchen ay talagang napakainit. Kung tutuusin, sapat na ito para patunayan na hindi niya sila nailigtas ng mali. Talagang nagmamalasakit sila sa kanila ngayon. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, talagang hindi ka huhulihin ng Chan Mobao. Tinitiyak ko ito sa iyo. Dahil, ang may-ari ng lungsod ng Chan Mobao ay ibinaba ko. Ano, benefactor? Nanalo ka na sa City Master na si Angelica. Hindi ba pwede? Bagamat wala tayong cultivation base, matagal na nating nabalitaan na ang City Lord na si Angelica ay napakakapangyarihan. At saka, siya ang City Lord, at ang kanyang mga bantay ay dapat sobrang higpit. Hindi sinasabi ng mga ordinaryong tao na patayin siya, at nakikita pa nga siya sa mukha, hindi. Oo, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo. Nag-aalala kami na nakapatay ka ng isang maliit na minion pero napagkamalan mong inakala na siya iyon, at kapag nagpakita talaga siya, sa ilalim ng kulog, magdurusa ka. Si Han Sanchen ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, puno ng kawalan ng magawa. Sa kaalaman ng grupong ito ng mga kababaihan, ang mga taong tulad ni Angelica ay maaaring maging kisame ng mga magsasaka sa kanilang mga mata. Kaya naman, kahit sabihin sa kanila ang resulta, mahirap para sa kanila na maniwala na ito ang magiging katotohanan. Ngunit anuman ang mangyari, labis nilang pinapahalagahan ang kanilang sarili at si Ivory, na nagpaparamdam sa kanila na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nauubos. Kung ayaw mong maniwala, gawin mo, Ivory, ilabas mo sila. Sa tingin ko, ang mga tao sa lungsod ay naghahanap pa rin ng pasukan sa piitan, at dapat silang makahanap ng isang tao sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, hilingin mo sa kanila na hanapin ang kanilang sariling mga miyembro ng pamilya at tumira sa lalong madaling panahon. Tumingin si Ivory kay Han Sanchen at nagtaka, may gagawin ka pa ba? Tumanggo si Han Sanchen, sige, dadalhin ko muna sila doon, at pagkatapos ay sasanduan ko sila Hanayan at hihintayin kita sa inn, okay? Tanong ni Ivory. Tumanggo si Han Sanchen, at pagkatapos, isang lumilipad na katawan ang mabilis na nawala sa madilim na gabi. Hindi pa narinig ng mga babae ang reputasyon ni Han Sanchen. Una, hindi sila kasing kaalaman ng mga lalaki, at pangalawa, ang ilan sa kanila ay naaresto ni Angelica ng maaga sa selda, at hindi nila masyadong alam ang sitwasyon sa labas. Natural na mahirap intindihin ang sinabi ni Han Sanchen. Gayunpaman, laging naririto si Ivory kasama nila, at masunurin lang nilang sinusundan si Ivory patungo sa lungsod. Dumaong si Han Sangkanfei sa isang lugar na walang tao. Matapos matiyak na ito ay sapat na ligtas, siya ay sumandal sa gilid, near relax ang kanyang katawan, kalahating gising at kalahating tulog.
Ang lungsod ngayon ay karaniwang mapayapa, bagaman maraming mga traidor ay potensyal na mapanganib. Gayunpaman, ngayong narito na si Ivory, at ngayon ang grupo ng mga kababaihan ay nailigtas, ang mga panganib na ito ay nabawasan sa pinakamababang punto. Dahil ito na si Han Sanchen at ang kanilang magarbong muscle show sa ilang lawak. Nalutas na niya ang pinakamalalim na krisis sa Chanmo Castle, at walang posibilidad na ang mga taong ito ay maglakas loob na maghimagsik laban kay Han Sanchen, at mas susuportahan ng mga tao si Han Sanchen dahil naligtas ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Sa makatuwid, sa 5 at 2 ito, mayroon na ngayong pambihirang ligtas at dalisay na oras si Han Sanchen. Matapos may pikit ng bahagya ang kanyang mga mata, hindi alam ni Han Sanchen na sa oras na ito sa labas ng Chanmo Castle, isang grupo ng mga gintong armored na sundalo ang patungo sa panloob na lungsod ng Chanmo Castle sa ilalim ng takip ng gabi. Parang may balak silang umatake, at parang may balak silang palibutan. Sa kabilang banda, si Han Sanchen, ang kamalayan ay pumasok na sa kanyang isipan. Munting dragon, my cute little dragon, wala ka bang sasabihin sa akin? Bakit gusto mo akong paglaruan at mawala ngayon? Oo, alam na alam ni Han Sanchen na ang dragon ay dapat may napakahalagang sasabihin sa kanya. Nang walang tugon, ang sigaw ni Han Sanchen ay parang isang batong lumulubog sa dagat. Hindi nagalit si Han Sanchen, at tahimik na naghintay doon. Pagkaraan ng halos 10 minuto, unti-unting naalala ng boses ng Magic Dragon, ganyan ka ba kawalan Jie? Kung hindi kita sasagutin, aalis ka pa ba? Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, hindi ko alam na galit ang aking maliit na dragon. Espesyal kung hiniling kay Ivory na pangalagaan ang mga gawain ng lungsod at maglaan ng oras na mag-isa kasama ka. Kailangan mong malaman na ang karamihan sa mga tao ay maaaring mas gusto ang sex kaysa sa mga kaibigan, ngunit ako ay hindi. Alam na alam ni Han Sanchen na kahit na halos sanay na ang dragon na mabuklod sa kanyang katawan, ang relasyon niya sa kanya ay palaging napakaharmonya. Pero kung tutuusin, isa rin siyang malaking kape noong unang panahon. Mayroon pa rin siyang init ng ulo at dignidad, at kailangan pa niya ng mukha. Lalo na ngayong nakalunok siya ng halimaw na maaaring mas malakas pa sa kanya, mas lumakas ang kanyang sensitibong pag-iisip. Well, kailangan din nitong makakuha ng sarili nitong eko at respeto. Nang may sasabihin pa sana siya kay Han Sanchen, hindi siya pinansin ni Han Sanchen dahil saglit siyang nasa sabik. Sa makatuwid, ang demonyong dragon na ito na may kaunting init ng ulo ay katulad nitong munting manugang na puno ng sama ng loob, hindi ba pwedeng si Han Sanchen ang pumunta para suyuan siya? Han Sanchen, hindi ko talaga napansin ang mukha mo kanina. Bakit? Bakit mukha kang bitch? Iyon ang dahilan kung bakit ang dragon ay naglakas loob na sabihin na si Han Sanchen ay hahayaan ang iba. Natatakot ako na wala siyang lakas ng loob. Gayunpaman, hindi nagalit si Han Sanchen, ngunit patuloy na hinayla pababa ang kanyang mukha, kung gayon ang aking maliit na dragon ay talagang sulit. Nagkamali ako, okay, patawarin mo ako. Ang Magic Dragon ay hindi nagsalita, at pagkatapos ng mahabang panahon, ito ay nag-aatubili na sumagot, sa tingin ko ay malinaw na gusto mong malaman ang tungkol sa mga lumang bagay. Kung hindi, bukod sa iyong asawa, walang sino man sa mundong ito ang makakapagmukhang ganito sa iyo Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen, kahit ano pa ang layunin ko, ngunit tulad ng sinabi mo, walang sino man sa mundong ito ang maaaring magpapahintulot sa akin na gawin ito maliban sa aking asawa. Ikaw ang una, hindi pa ba sapat? Nang marinig ito, hindi nagsalita ang dragon ng mahabang panahon, alam ni Han Sanchen na nahuli ang taong ito. Okay, tinatamad akong makipag-usap sa'yo. Total, ito naman talaga ang matagal ko nang iniisip at napagdesisyonan kung sabihin sa'yo. Actually, alam ko rin na hindi dahil sa curiosity mo kaya ka nag-aalala tungkol sa nakaraan, kundi dahil sa ugali mo, Han Sanchen, at masasabing dahil din sa responsibilidad. Tama ba ako? Kahit na ikaw Han Sanchen ay nakaligtas sa lahat ng uri ng panganib ng hindi namamatay, at tinatawag na mga himala ng mga tagalabas, ngunit napakaraming mga himala sa mundong ito. Maraming milagro ay talagang gawa lamang ng isang tao. Sa gitna, ang pagsusumikap at pakikibaka ng isang tao ay kailangang-kailangan, at ang malakas na kalooban ng isang tao ay kailangang-kailangan. Siyempre, ang sapat na paghahanda ng isang tao ay kailangang-kailangan.
Kapag ginawa ni Han Sanchen ang anumang bagay, hindi siya ang uri ng padalos-dalos na tao. Kahit na ang ilang mga bagay ay ganap na hindi inaasahan, maaari niyang palaging mabilis na maibalik ang kanyang kalmado na estado, at pagkatapos ay suriin ang iba't ibang mga sitwasyon upang makagawa ng mga paghatol. Ito ay paghahanda. Dapat ding bumantong hininga si Han Sanchen, tama ang sinabi ng dragon. Minsan, hindi naman kailangang maging mature si Han Sanchen sa mga bagay-bagay. Ngunit nag-iisa lang siya sa 8-way na mundong ito, at wala siyang qualifications at capital para subukan at magkamali. Kapag mali, ang kailaliman, ang mga pangyayari ay maaaring gumiling sa gilid ng sinuman at magturo sa sinuman na lumago. Ganoon din kay Han Sanchen, huwag kang magbiyenan, pareho tayong lalaki. Bakit mo ito pinag-uusapan? Si Han Sanchen ay nagkunwaring disdain at mahinang tumawa. So, you want to know those history? And more to lay the foundation for the future. You know very well that you will have to face this in the future. Tama ba ako? Tumango si Han Sanchen. Dahil alam mo lahat, hindi mo ba dapat sabihin sa akin ang higit pa? Hindi ko talaga masasabi sa iyo ang mga bagay na ito, not to mention na tayo ay magkapatid, kahit na ikaw ang aking ama, walang paraan. Gayunpaman, narinig kong sinabi mo ang tinatawag na pagkubkob kay Wei at pagliligtas kay Zhao. Ngunit mayroon akong isang paraan upang sabihin sa iyo ang isang bagay sa Disguise Storytelling Channel sa YouTube. Ano? Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen. Actually, naisip mo na ba kung ano ang dapat mong gawin kung totoo ang hula mo? Alam ko, sa ganang iyo Han Sanchen, dapat mong malaman na ang iyong sitwasyon ay lubhang kritikal. Gayunpaman, ang iyong tugon ay ang iyong sarili lamang pansamantala. Tama ba? Walang pangakong tumango si Han Sanchen, na totoo. Sa katunayan, ito rin ang susi na sinisikap ni Han Sanchen na alamin ang tungkol sa mga ugat na ito. Wala kasi siyang alam kaya hindi niya alam kung paano ito haharapin. Natatakot siya na kapag nakatagpo talaga siya ng ganoong bagay, magpanik siya at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Masasabi ko lang, habang libre ka ngayon, sanayin mong mabuti ang isang unit. Mayroon akong tropa. Ibig mong sabihin, alam na alam ni Han Sanchen na alam niya ang pagkakaroon ng Mysterious Man Alliance. Pero dahil sinabi pa rin niya iyon, kung gayon hindi maiiwasan na may mas malalim na kahulugan sa likod nito. Ang iyong Mysterious Man Alliance ay talagang isang puwersa, ngunit dapat mong malaman kaysa sa akin na ang tinatawag na puwersa na ito ay uso at mahirap harapin sa harap ng marami sa iyong mga puwersa ngayon, maaari mo bang tulungan ka? Natarante si Han Sanchen at sinabing, ngunit ang problema, gaano man ito kalakas, kung haharap ito sa mas mataas na antas na kalaban, maaaring hindi ito kalaban. 3,000, kapag ang iyong sariling lakas ay malakas sa isang tiyak na antas, maaari mo talagang makipagbuno sa kanila, ngunit kung hindi mo mapanalunan ang range na ito. O, ito ay isang hininga na lang. At saka, kung ang hukbong ito ay sapat na malakas, sa palagay mo ba ay makakaramdam ka ng kaunting kaba kapag kaharap ang isang hukbo na 200,000 katao? Alam ni Han Sanchen ang ibig niyang sabihin. Kung ang isang elite na hukbo ay inilagay sa kanyang harapan, maging ang kanyang sarili ay makaramdam ng takot. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na parang hindi ka magagapi, at itinatapon ng mga taong pinapatay mo ang kanilang baluti at baluti. Pero kung tutuusin, advantage lang ito ng laban sa field. Si Han Sanchen ay mas matigas kaysa sa kanila, ngunit hindi ito nangangahulugan na si Han Sanchen ay hindi kinakabahan. Ang mga bagay na iyon ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa kanilang sarili sa hinaharap, kung gayon, ang Mysterious Man Alliance ay gustong lumikha ng nakakagulat na epekto na ito, na nangangahulugan na ito ay patuloy na bubuti. Ang iyong Sharp Knife Squad ay talagang kawili-wili. Gayunpaman, ito ay isang prototype lamang. Higit pa rito, ang punto ng isang matalim na kutsilyo ay ang paghampas, ngunit para sa isang taong mas malakas kaysa sa iyo, ito ay isang kompletong hatol ng kamatayan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nang marinig ito, tumango si Han Sanchen, ibig mong sabihin, dapat akong tumuon sa depensa, di ba? Anyway, imposibleng asahan ang mga taong ito na magpatayan. Walang paraan na maaari nilang patayin ang kanilang sarili sa sitwasyong ito. Ang tanging paraan upang manalo ay ang pagsamasamahin ang kanilang sariling mga depensa, at sa ganitong paraan lamang sila makakatayo sa harap nila ng mas matagal.
At ang pagtayo ng mas matagal, sa katunayan, ay nangangahulugan na mas lalo nilang guluhin ang kanilang mga sarili. Ang sitwasyon kung saan ang isang sundalo ay pumatay ng isang hari ay katulad ng isang langgam na pumapatay ng isang elepante. Ang langgam ay hindi kailanman makakapatay ng isang elepante, ngunit posible para sa isang elepante na masira sa pamamagitan ng pagtutulungan ng magkakasama. Sa makatuwid, kapag mas matagal ang langgam, mas kapakipakinabang ito sa sarili nito, at unti-unti pa itong nagiging isang sitwasyon sa pagitan ng isang hyena at isang leon. Dapat itong mabigat na sandata. Kahit paano sila mag-practice, malabong makapag-ensayo sila tulad mo, so, in your words, most of them are always instant goods. Ang pangalawang kalakal ay instant goods. Sa puntong ito, dapat nating kilalanin ang katayuan at sitwasyon, kung hindi, mas mabilis itong mamatay. Heavy Armored Core. Bahagyang tanong ni Han Sanchen. Ang mga bakal na kabalyerya ay dumaan sa mga bundok at ilog. Han Sanchen, naiintindihan mo ba? Malakas na tumangaw si Han Sanchen. Sa totoo lang, naobserbahan ko ang mga tao sa Chanmobao ngayon, at sila ang pinakaangkop na mga kandidato. Sabi ni Molong, mga taong mula sa Demon Castle. Hindi naisip ni Han Sanchen ang tungkol dito. Tama, ang mga taga Demon Castle. Tinapos ni Molong ang kanyang mga salita, at nagpatuloy, minsan, nag-aalinlangan ako kung ito ay isinaayos ng isang tao, o kung ito ay itinadhana. Ang mga tao sa kastilyo ng demonyo ay tila nagmula ito ay inihanda para sa iyo na narito sa simula, at tulad ng sinabi mong gusto mong matulog, ang una na ito ay ibinigay sa iyo. Bakit mo naman nasabi? Hindi maipaliwanag na tanong ni Han Sanchen, mukhang ang mga tao mula sa Chanmo Castle ay nasa iyong bibig, at sila ay naging mga kinakailangang kandidato para sa mabigat na armored army. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!